Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sinabi ni Yang Gak sa ating bida na si Yeonjuko na ang una nitong kailangang gawin upang may seguwa ang teknik na sword moving wheel ay kailangan nitong hatiin ang kanyang chi sa dalawa. Dagdag pa nito na matapos niyang gawin ay ilalagay niya ang kalahati sa kanyang espada, at ang natitirang kalahati ay gagamitin niya upang kontrolin ang koneksyon sa pagitan niya at ng hawak niyang espada. Ngunit kahit pa ipaliwanag niya ito sa kanya ay hindi naman siya naging tagumpay noong subukan niyang gawin ang ipagkonekta ang kanyang katawan at sa espada, kaya naman ay hindi niya nagawang may seguwa ang sword moving wheel sa kanyang sarili, kaya naman ay sinabihan na lang niya si Yeonjuko na kung bakit hindi niya ito subukan ng dahan-dahan. Kaya naman dahil dito ay agad siyang napatingin sa kanyang espada. At nag-umpisang i-connect ang kanyang katawan at espada, nang hindi din nagtagal ay bigla itong nagulat sa nangyari sa espada, maging si Yang Gak ay gulat na napapasabi na ang ginawa nito ay talagang nakakamangha. Alam nitong totoong talentado ang batang ito, ngunit hindi nito naisip na magagawa niyang makuha agad ang mga basic ng ganun kabilis, kaya naman ay bigla na lang itong napatanong na kung mayroon bang limitasyon sa martial arts ang batang si Yeonjuko. Sa kabilang banda naman sa Luyang, sa Sangjo Merchant, ay nagpapasalamat si Nan Gongchun sa pinuno nito dahil sa madaling pagtanggap ng mga ito sa kanila at hindi niya makakalimutan ang ginawa nilang ito sa kanila. Dagdag pa niya na handa siyang tulungan ang mga ito kahit kailan nila naisin kaya naman ay sabihan lamang niya sila. Sabi naman dito ni Sun Myung na hindi na nito pa kailangan na magsabi ng mga ganong mga bagay. Dahil sa kinararangal nila para sa kanilang mga sarili na malaman na maaring tumulong sa kanila ang Nangang Clan, sabi din ng may-ari ng Merchant Union na si Sun Yul na sila itong dapat na magpasalamat sa kanila at humingi ng tawad para sa paghiling sa mga ito na gwardyahan nila kahit kakatapos lamang nila sa isang hindi magandang karanasan, ngunit ang kaguluhan na naidulot ng Yumyung cult ay nagsanhi upang kumilos ang Green Forest kaya naman ay wala na silang iba pang mapagpipilian. Nilinaw naman ni Nan Gongchun na kung ang daan ba natatahakin nila ay sa teritoryo ng Red Wind Hideout at ng Mount Wufeng Hideout, dahil sa maganda iyon, dahil sa mayroon siyang personal na bagay na dapat asikasuhin sa mga miyembro ng Mount Wufeng Hideout. Sa nangyari ay nagtaka naman dito ang isa dahil sa kung ano naman ang personal nitong layunin sa Mount Wufeng Hideout. Sumagot naman ang pinuno ng Merchant Union at sinabi na si Yeonjuko ay ginugol ang kanyang kabataan kasama ng Waryong Manor sa Nangang Clan, kaya naman ay sigurado siya na hindi lamang titignan ito ni Nan Gongchun ang hindi makatarungan na pinagdadaanan ng Waryong Manor. Matapos ay tinanong naman nito ang kanyang kapatid na si Nan Gongyeon na kung sasama ba ito sa kanila. Sabi naman niya dito na wala siyang pake sa kung ano ang nangyari sa Waryong Manor. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na kahit pa ang lugar na iyon ay bumagsak ngayon sa kamay ng isang mapaghiganting espada ay hindi ito magbabago. Sa lugar naman ng ating bida ay matagumpay naman na winasak ni Yeonjuko ang isang malaking puno sa kanilang harapan gamit ang sword moving wheel, at nagpatuloy pa ito sa kanyang ginagawang pagsasanay gamit ang teknik na kanyang natutunan. Habang pinagmamasdan naman siya ni Yang Gak, ay napapanganga naman ito sa labis na pagkamangha. Sa isip nito ay napapasabi siya na ang ibang mga tao na humahawak ng espada sa buong buhay nila ay hindi pa din magawang iwas-iwas ng maayos ang kanilang mga sandata, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano ang limitasyon ng talento ng isang Yeonjuko. Matapos naman na makuha ng ating bida ang kanyang sandata, ay bigla naman itong napahinto, at napapatanong na kung ito ba ay ang sword moving wheel. Nang bigla naman itong napahinto at napasabi na mukhang may kulang sa kanyang ginawa. Nagtataka naman dito si Yang Gak at tinatanong ang ating bida na kung hindi ba nito nagawa ang teknik. Sumagot naman ito at sinabi na para lamang siyang naglalaro dahil sa tingin niya na ang Heavenly Sword Supremist Sword Moving Wheel ay hindi naman ganito. Dagdag pa nito habang may pagtataka na kung papaano ba nilagay ng Sword Supreme ang chi nito sa kanyang espada, habang pinagmamasdan naman ni Yang Gak ang ginagawa nito ay napasabi na lang siya na sa kanyang pananaw ay may kukonsider na itong tagumpay. Habang ang ating bida na si Yeonjuko ay naging abala sa pagsasanay ng kanyang sword moving wheel, ang Nangang Clan na ginagwardyahan ng Sangjo Merchant Union, ay nasa kanila ng daanan patungo sa Mount Wufeng Hideout. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat.
Habang nasa daan naman ang mga ito ay napasabi ang isa sa Merchant Union na masaya siya dahil sa nagawa nilang makatawid sa teritoryo ng Crimson Wind Hideout na parang wala lamang. Sabi din ng isa na kahit ang pinakamalakas na bandido sa lugar na iyon ay alam din na pahalagahan ang kanilang mga buhay, dagdag pa ng isa na hindi man lamang nila nakita ang kanilang pagtakas, at ito ay ipinagpapasalamat nila sa Nangang Clan at ang mga ito ay ang pinakamahusay sa buong mundo. Nagpapasalamat naman dito si Nangang Chun dahil sa masyadong magaganda ang mga sinasabi ng mga ito. Sabi ng isa na narinig nila na ang mga bandido ng Mount Wufeng Hideout ay hindi ganoon kamalumanay kumpara sa Crimson Wind Hideout, kaya naman ay tinanong niya si Nangang Chun na kung sa tingin ba niya ay magagawa nilang makalagpas sa lugar na iyon ng walang problema gaya ng kanina. Sabi naman nito na hindi siya sigurado para sa bagay na iyon at hindi niya talaga masasabi pa. Ngunit sa isip nito na mula sa kanyang mga narinig ay sila ang nagbigay ng kung ano ang kalagayan ng Waryong Manor ngayon, sila na ang mga Mount Wufeng 10 elites, at isa sa mga iyon ay sinasabi nilang dahilan ay ang batang bandido na labis na mahusay. Kaya naman kung hindi magpapakita ang mga ito ay walang saysay ang kanyang pagpunta sa lugar nilang ito, nang bigla naman siyang nagulat dahil sa may sandata na patungo sa kanilang lugar, kaya naman ay agad nilang pinahinto ang kanilang mga kabayo. Sa nangyari ay bigla naman itong nagalit, ngunit bigla naman siyang natigilan dahil sa nakita niyang pagkakahulog ng isa nilang kasamahan, kaya naman ay agad niya itong pinuntahan upang saluhin. Nang magawa niyang masalaw ito, ay agad naman niyang tinanong kung maayos lamang ba siya, na sinang-ayunan naman ito at sinabi na nabigla lamang siya dahil sa nangyari. Matapos ay tinanong naman ito si Nangang Chun na kung ano ba ang nangyari. Hindi na nagawa pang makasagot nito dahil sa bigla na lang na may sumigaw ng malakas sa dikalayuan at ipinag-iingat ang lahat dahil sa nawalan ito ng kontrol sa kanyang chi kaya naman ay muli nitong sinabi na iwasan nila ang pag-atake ng kanyang sandata, nang bigla naman na may malakas na pagsabog ang naganap malapit sa mga ito. Nang natigilan naman si Nangang Chun dahil sa nakita nito na patungo ang sandata ni Yeonju sa kanya, ngunit nang malapit na ito sa kanya ay bigla naman siyang natigilan dahil sa nabasa nito ang Waryong Manor na nakasulat sa sandata nito. Kaya naman bago pa ito tumama sa kanya ay agad naman niya itong inatake palayo, upang magsanhi ng pagkakatapon nito, ngunit agad naman na pinuntahan ito ng ating bida, at inuutusan na bumalik na ito sa kanyang lagayan. Sa nakitang ginagawa naman ng ating bida, ay gulat naman siyang pinagmamasdan ng mga ito, at napapatanong na kung totoo ba na inuutusan nito ang kanyang sandata. Matapos ay matagumpay naman na itong napabalik ni Yeonju sa lagayan nito, at masayang sinabi sa kanila na hindi nito kilala kung sino sila ngunit labis siyang nagpapasalamat sa mga ito, dahil sa ang kanyang espada ay biglaan na lang na lumipad sa kung saan at hindi niya na nagawa pa na makontrol. Nang bigla naman na napabulong ang isang miyembro ng Merchant Union at sinabi nito kay Nangang Chun na sila ay ang Mount Wufeng 10 elites. Dahil dito ay sinabi nito sa kanila na iwan na nila ang patungkol dito sa kanya at siya na ang bahala. Sa isip nito na sinabihan siya na mag-iingat sa batang bihasa sa paggamit ng sandata, at mula sa Mount Wufeng 10 elites ay sa tingin niya ay nagawa na niyang mahanap ito. Kaya naman ay agad itong nagsalita at sinabi na hayaan niyang ipakilala nito ang kanyang sarili. Matapos ay sinabi nito ng malakas, na siya ay ang tagapagmana ng Nangang Clan, at siya ay si Nangang Chun. Sa pagkakarinig ng lahat sa kanyang pagkakakilanlan ay nagulat naman dito ang mga bandidong kasama ni Yeonju at napasabi na kung ito ay ang tagapagmana ng Nangang Clan ay hindi malabo na siya ay ang anak ng Sword King, na agad naman na sinang-ayunan ni Yanggak at sinabi na sila ay isa sa pinakakilalang pamilya sa Orthodox Murm. Matapos na matigilan ng ating bida sa pagkakarinig nito na siya ay nagmula sa Nangang Clan, ay bigla naman itong may naalala mula sa kanyang kabataan, ang muka ng batang babae na si Nangang Yeon. Nang bigla naman na nagsalita muli si Nangang Chun, na subalit ay mayroong rason kung bakit siya nandito ngayong araw, at ito ay isang hiling niya upang magawang turuan siya nito sa isang labanan, at inaasahan niya na hindi siya tatanggi sa kanyang nais. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang ating bida dahil sa hiling nito sa kanya, nang nagulat naman dito si Yanggak at napapasabi sa kanyang isip na ang Nangang Clan ay sobrang lakas ng loob upang humiling ng ganong klaseng bagay, kaya naman ay napapatanong siya na kung mayroon bang koneksyon ng Nangang Clan at ang Waryong Manor.
Dahil sa hindi nagsasalita ang ating bida ay sinabi nito na sa tingin niya na pagpayag ang ibig sabihin ng pananahimik nito, kaya naman ay agad itong sumugod sa kinaroroonan ni Yonjuka, at nang makarating sa kinaroroonan nito ay agad naman siyang naghanda ng kanyang atake at ito ay ang Great Nature Sword Technique. Nang ipinang-atake ni Nangangchun ito ay agad naman siyang nakaiwas dito, sa isip naman ni Yonjuka na gaya nga ito ng kanyang inaasahan sa Nangang Clan, dahil ang sword technique nito ay talagang nakakatakot, at siya ay ang klase ng katapat na hindi lamang niya dapat na iniiwasan. Kaya naman nang nakabalik ito, ay agad siyang naghanda na ng kanyang atake at ito ay ang Nine Heavens Arts third form, Dragon of the Cloud and Tiger of the Wind. Sa nangyari ay agad naman ding sinugod ito ni Nangangchun ng kanyang pag-atake, ngunit nang nagtapat na ang dalawa, ay sa isip nito ay bigla siyang napapatanong na kung ang ginawa ba nito ay ang Nine Heaven Arts, at bukod pa doon ay nagtataglay ito ng espada ng taga-Waryong Manor. Matapos ay tinanong naman niya ang ating bida na kung anong relasyon ba mayroon ito sa Waryong Manor, masaya naman itong sumagot na kung relasyon ba ang tinutukoy nito ay malalim ang ugnayan nito sa mga iyon, dahil sa ang pangalan niya ay Yonjuka at hindi ito isang relasyon na makakaya niya pang palitan. Sa sinabing ito ng ating bida ay natigilan naman dito si Nangangchun dahil sa nakikilala niya pa ito, matapos ay kinumpirma niya na kung siya ba talaga ang pinakabatang anak ng kanilang Uncle Yon, ngunit sinabihan naman siya ni Yonjuka na tumingin ito sa kanilang labanan dahil sa hindi pa sila tapos. Dagdag pa ni Nangangchun na siya ay napakabata pa noong mga panahong hawak-hawak nito ang kamay ng kanyang kapatid na si Nangangyon, ngunit ngayon ay mukhang malaki na ang ipinagbago nito, kaya naman dahil dito ay napatanong siya na kung anong ginagawa niya sa kabundukan at bakit mistula yatang isa itong bandido. Sumagot naman ang ating bida at sinabi na sa tingin niya ay masyadong mahabang istorya ito kaya naman ay bakit hindi na lang nila ito pag-usapan sa kanilang Mount Wufeng Pavilion ang patungkol doon. At maari naman na nilang ihinto ang kanilang labanan dahil sa madaming mga tao naman na din ang nakakapanood sa kanila. Ngunit tinanggihan naman niya ito at sinabi na nais niya sanang gawin iyon, ngunit siya ay isang martial artist sa kanyang puso, kaya naman ay ang makita kung gaano siya katalentado ay sa pakiramdam niya ay gustong-gusto niyang labanan ang ating bida at makita kung hanggang saan ito magtatapos. Dahil dito ay masaya naman itong sinang-ayunan ng ating bida, ngunit bigla naman siyang natigilan ng sinabi ni Nangangchun na hindi naman siguro ito magiging mabait sa kanya dahil lamang sa nakadikit pa din ang imahe ng kanyang kapatid sa ating bida. Kaya naman dahil dito ay sinabihan naman siya ni Yonjuka na huwag niyang sabihin ang mga bagay na iyon sa kanya, dahil sa hindi ito magiging mabait sa kanya, matapos ay agad naman na silang nagsabayan ng kanilang mga pag-atake. Napansin naman ng mga Merchant Union ang pag-uusap ng dalawa kaya naman ay napasabi na lang ang isa na mukhang pinag-uusapan nila ang patungkol sa pagbabayad sa kanilang pagdaan sa kanilang teritoryo, nasabi naman ng isa na ganun din ang sa kanyang palagay. Ang duelo ay nag-umpisa na sa pagitan ni Yonjuka at ni Nangangchun nang walang kahit na anong hindi pagkakaintindihan, at ang kanilang paglalaban ay mukhang pantay lamang. Sa isip ng iba ay magiging madali lamang para kay Yonjuka ang tapatan nilang ito dahil sa hindi na mabilang na expert martial artist ang nakaharap ng ating bida, subalit ang kanyang kalaban, na sinasamantala ang bawat butas ng kanyang pag-atake ay ang tagapagmana ng Nangang Clan at ang disciple ng Sword King na si Nangang Bayek, na si Nangangchun. Matapos ay agad naman na nagsagawa ng malakas na pag-atake si Nangangchun at ito ay ang Boundless Heaven Technique. Kaya naman ang sinalo ito ni Yonjuka ay naramdaman nito ang lakas ng kanyang atake, upang magawang mapatalsik siya. Sa isip naman nito ay hindi siya makapaniwala dahil sa mas malakas pa ito kumpara sa kanyang inaakala, kaya naman sabi nito, na kung ganun ay sasabayan niya na din ito ng buong lakas, matapos ay agad itong sumugod gamit ang kanyang bagong teknik ang Sword Moving Wheel. Sa nakitang pagsugod naman dito ng ating bida ay agad na naghanda si Nangangchun upang magawang dumipensa. Sa nakita naman ng lahat ng mga nanunood ay gulat na gulat ang mga ito dahil sa alam nila ang teknik na iyon, maging si Nangangchun ay hindi din makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, nang bigla naman itong tumama sa kanya, at matagumpay siyang napabagsak. Sa nangyari ay agad naman na nag-alala ang ating bida at mabilis nitong pinuntahan si Nangangchun upang kamustahin. Sa nakitang ito naman ng mga Merchant Union ay agad nitong sinabihan ang lahat na maghanda para sa isang labanan,
na maging sila Yang Gak ay agad din naghanda habang napapasabi na sa huli ay sa ganito din naman pala mauuwi ang lahat. Ngunit nang magawa naman na makatayo nito, ay natigilan naman ang mga grupo ng Merchant Union dahil sa sinabi ni Nan Gangchun na ibaba lamang ng mga ito ang kanilang mga sandata dahil sa ayos lamang siya. Dagdag pa niya na isa lamang friendly fight ang naganap sa pagitan nilang dalawa, ngunit nag-aalala naman dito ang ating bida dahil sa nagawa siya nitong mapinsala. Masaya naman na sinabi sa kanya nito na ganito talaga ang mangyayari kapag ikaw ay nakipaglaban. Nais niya sanang umiwas sa kanyang atake, ngunit kinailangan niyang saluhin at harapin ang kanyang sword moving wheel. Napatanong naman dito si Yeonjuko na kung bakit naman dahil sa hindi naman talaga ito isang malakas na teknik, ngunit sa isip naman ng ating bida na mukhang sinusubukan ito ipakita sa kanila na mas malakas siya sa kanya. Sa isip naman ni Nan Gangchun na kasing bait din ito na kagaya ng kanyang ama, kaya naman ay sinabi na lang nito kay Yeonjuko na ngayon ay tapos na sila sa kanilang paglalaban ay maari na silang pumasok at upang makapag-usap. Sa nangyari ay masaya naman itong sinang-ayunan ng ating bida, ngunit bigla naman na bumagsak ito bago pa nila magawang makaalis, kaya naman ay agad na nilapitan ito ng ating bida, at agad na nagpatawag ng kanilang manggagamot. At dahil sa nangyaring ito, si Yeonjuko at ang Nangang clan, ay nagkita ng muli. Nang bigla naman na nagsalita dito si Nan Gangchun at sinabi na ang ganitong klaseng sugat ay madali lamang nagagaling kaya naman ay hindi ito dapat na mag-alala pa ng husto, ngunit nang mawalan ito ng malay ay napasigaw naman ang ating bida at habang sinasabihan siyang huwag mamatay ay malakas niya itong tinawag bilang kanyang kapatid. Sa nangyari ay nagtaka naman ang lahat dahil sa kanina lamang ay ang dalawa ay naglalaban lamang kaya naman ay napapatanong ito na kung ano naman kaya ang nangyayari ngayon, kaya naman dahil dito ay napasabi na lang si Yang Gak na mukhang walang bayaran na magaganap sa sitwasyon nilang ito ngayon. Gaya nga ng sinabi ni Yang Gak, dahil kay Yeonjuko at kay Nan Gangchun, ang Sangjo Merchant Union at ang Blue Heaven Squad ay nagawang makatawid ng Mount Wufeng hideout ng ligtas. Matapos ay nagdesisyon naman si Nan Gangchun na magpaiwan at mamalagi sa Mount Wufeng hideout ng ilang mga araw upang magpagaling ng kanyang natamong pinsala sa kanilang labanan. Kinagabihan naman matapos nito, ay hindi naman makapaniwala si Nan Gangchun sa lahat ng mga ikinwento nito sa kanya at gulat itong sinabi na nagawa lahat ng iyon ni Miss Beck sa kanya. Sumagot naman dito ang ating bida at sinabi na ang lahat naman ng iyon ay nakalipas na. Nang bigla naman nitong tinanong ang pagkakakilanlan ng matanda sa kanyang tabi, nagpanggap naman siya bilang si Shimtong dahil sa pinaghahanap siya ng Murem Alliance. Sabi pa nito na siya ay nagdesisyon na pagsilbihan si Yeonjuko sa kanyang buong buhay. Matapos naman ay sinabi nito na dahil sa kanyang mga narinig na kwento patungkol sa kanya, ay sa tingin niya ay alam na nito ang dahilan kung bakit ganun na lang umakto ang kanyang kapatid na si Nan Gangmyeon noong magmula bata pa sila. Bigla naman na nag-alala dito ang ating bida kaya naman ay tinanong niya ito na kung may nangyari ba dito. Sabi naman nito na wala siyang kahit na anong pake sa pakikipag-ugnayan sa mga ito, at nang bigla itong umakto na parang nais na nitong putulin ang lahat ng kanilang koneksyon sa Waryong Manor sa nakaraang pagpupulong sa Orthodox Murem, ay ikinagulat nilang lahat ito. Kaya naman sa kanyang palagay, ay sa tingin niya ay kaya gano'n na lamang ang pakikitungo ng kanyang kapatid na si Nan Gangmyeon sa lahat ng miyembro ng Waryong Manor, ay dahil sa alam nito ang lahat ng mga nangyari sa kanya noong mga bata pa lamang sila. Nangyari ay nabahala naman dito si Yeonjuko dahil sa naging gano'n ito sa Waryong Manor nang dahil sa kanya, nang bigla naman itong natigilan ng sinabi ni Nan Gangchun na ang buhay ay hindi talaga mahuhulaan, dahil sa masyado siyang inabuso ng Waryong Manor. At hindi nito naisip na lalaki ito upang maging tamang tagapagmana ng kanyang Uncle Yeon. Sa nangyari ay nagtataka naman dito ang ating bida sa sinabi nitong siya ay ang tamang tagapagmana ng mga yon. Sabi naman nito na ang Waryong Manor ay dapat na magkaroon ng magre-representa at ang taong ito ay ang kung sino ang nagawang manahin ang martial arts ng dating pinuno nito. At sinabi nito na sino pa ba ang may kukonsider nilang tagapagmana kung hindi siya lamang. Kaya naman ngayon ay sinabi nito na nagtataka siya kung sa papaanong nakamit nito ang kanyang level sa kanyang batang edad. Sasagot na sana ito ngunit bigla naman siyang pinigilan ni Yang Gak, at matapos ay binigyan niya ito ng senyales. Kaya naman ay masayang sinabi na lang nito na aksidente niya lamang na nakita ang libro na naglalaman ng martial arts ng Waryong Manor sa kanilang bodega, at nag-ensayo siya na parang nasa impyerno dahil sa wala siyang magawa sa lugar na iyon.
Sa nangyari ay gulat naman dito si Nan Gongchun dahil sa nagawa nitong pag-aralan ng libro na kanyang nakita ng walang master na nagtuturo sa kanya, kaya naman ay sinabihan nito ang ating bida na masyado itong genius dahil sa bagay na iyon. Sabi naman dito ng ating bida na sa tingin niya ay hindi naman siya ganun kagaling upang magawa ito, ngunit sa isip naman ni Yeonjuko na mukhang hindi siya nito nagawang pagdudahan sa kanyang dahilan at napaka-inosente ng reaksyon niya patungkol sa bagay na iyon. Nang bigla naman na sinabi ni Nan Gongchun na hindi naman dapat nitong kailangan na itago ang kanyang talento, ngunit tinanong naman niya ang ating bida na kung gaano katagal ba nito nais na manatili sa lugar na ito. Dagdag pa niya na sa ngayon ay ang Jangho ay nasa mapanganib na sitwasyon dahil sa muling paglabas ng Yumyung cult, kaya naman ay ito ang dahilan kung bakit importante na ang lahat sa Jangho na magtulungan ng sama-sama upang labanan ang mga iyon, kaya naman ay ang bawat isang martial artist na nasa kanilang panig ay napaka-importante, kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na kung bakit hindi nito pag-isipan ang umalis sa buhay bandido. Matapos ang ilang araw na pagpapagaling ni Nan Gongchun ay agad na din naman itong umalis upang magawang makahabol sa kanyang mga kasamahan na nauna nang umalis. Ngunit bago ito magtungo ay sinabi nito na kung sakaling mapagdesisyonan nito na umalis sa lugar ng Mount Wufeng hideout, ay agad siyang dalawin ito dahil sigurado siya na nais din siyang makita ng kanyang kapatid. Ang pagtatanim ng ideya sa isip ni Yeonjuko sa pag-alis ng Mount Wufeng hideout ay nagumpisang nagugat sa isip ng ating bida. At makalipas ang ilang araw, si Yeonjuko ay habang nasa isang malalim na pag-iisip ay bigla naman siyang nilapitan ni Yang Gak. Tinanong siya nito na kung anong ginagawa niya sa lugar na ito, agad naman na sumagot ang ating bida at sinabi na siya ay nagme-meditate kaya naman ay agad niya siyang pinapaalis. Ngunit hindi naman ito umalis bagkus ay tinanong niya ang ating bida na kung bakit hindi nito sanayin ang kanyang sword moving wheel. Sabi naman dito ni Yeonjuko na may masasaktan na naman siyang iba pag ginawa na naman niya ulit yun kaya hindi na lang. Kaya naman sabi ni Yang Gak na kaysa sa ikinukulong niya ang kanyang sarili ng ganito, ay bakit hindi nito pag-aralan ang makipagsalamuha sa iba. Nagtanong naman dito si Yeonjuko na kung sa tingin ba niya ay ang Wudang sect elder na si Sage Chonji ay may sagot sa kanyang problema sa paggamit ng teknik na iyon. Agad naman na sinang-ayunan nito ni Yang Gak at sinabi na maari siyang dumalaw sa luyang para sa masasarap na pagkain sa kanyang paglalakbay, at sa kanilang pagbabalik, ay maari niyang bisitahin ang Sangjo Merchant Union kung saan ay may kung sino ang naghahantay sa kanya. Napatanong naman ang ating bida na kung talaga ba na hinihintay siya ng babaeng iyon, dahil sa hindi naman nito alam na nandito siya sa kabundukan kasama ng mga bandido. Sa isip naman niya na kung may matututunan siya mula sa pag-alis ng kabundukan ay sa tingin niya na hindi naman siguro masama ang gawin ang bagay na iyon, dagdag pa niya na ngayon, ay mayroon na siyang matatawag na tirahan na maari niyang muling balikan, at higit sa lahat, ay mayroong kung sino ang talagang nais niya na makita. Kaya naman ay masaya nitong sinagot si Yang Gak at sinabi na sa tingin niya ay wala na siyang mapagpipiliin pa, at kailangan niyang umalis na sa lugar na ito para sa kanyang mga nais na mangyari sa kanya. Sa nangyari ay natuwa naman dito ang matanda at sinabi na mas bagay sa kanya ang gawin ang bagay na iyon, at masaya siyang sasamahan ito saan man siya magpunta. Kaya naman ang ating bida na si Yeonjuko ay agad na din na nagdesisyon na umalis ng Mount Wufeng hideout, upang humakbang sa kanyang bagong landas na tatahakin. Bago umalis ay sinabihan naman ng ating bida ang mga tao sa Mount Wufeng hideout na babalik din naman sila kaya huwag silang mag-aalala sa kanya, at sinabihan na maging ligtas sila habang wala ito. Sa nangyari ay nalungkot naman ang mga kasamahan nito sa bandido at maging ang mga ordinaryong tao na nakatira dito dahil sa aalis ito sa kanilang kuta. Sabi naman ng isa na ang akala niya ay habang buhay na si Yeonjuko ay sasamahan sila sa lugar na ito. Nang bigla naman na nagtanong si Yang Gak na kung saan naman sila unang magtutungo sa kanilang pag-alis, sinabi naman nito na napagdesisyonan naman na nila ang patungkol sa bagay na iyon, dahil ang una nilang pupuntahan ay ang Wudang Mountain na kung nasaan si Sage Chunji. Sa isip nito na matapos nilang magtungo sa lugar na iyon, ay magtutungo na sila sa luyang upang muling makita si Nan Gongyon. Ilang araw bago ito, sa luyang, ay may dalawang lalaki ang lumapit kay Nan Gongyon at inaalok ang dalaga upang makipag-inuman sa kanila, ngunit agad naman na kinuha nito ang kanyang sandata, kaya naman dahil dito ay galit na tinanong ng dalawa ang dalaga na kung tinatakot ba niya sila, ngunit agad naman silang nakatanggap ng pag-atake mula dito.
Kaya naman nang matapos na mabilis na atakihin ito ng dalaga, ay binigyan niya ito ng masamang titig, upang ang dalawa ay kumaripas ng kanilang pagtakbo paalis sa kanyang harapan. Nang bigla naman na may nagsalita at sinabi na tama nga siya ng kanyang inaakala dahil siya ang babaeng iyon, dagdag pa nito na hindi nito kailangan na mabahala, dahil sa nandito lamang sila para ibigay ang mensahe ng Orthodox Alliance leader at ito ay ang nais siyang makita nito. Dagdag pa niya na hindi nito masasabi ang buong detalye sa lugar na ito, nang bigla naman na nagsalita si Nangang Yon at tinanong na kung ito ba ay ang patungkol sa Yumyung cult. Sa nangyari ay nagulat naman ang mga ito dahil sa alam na din pala niya ang patungkol doon, na sinang-ayunan naman ng dalaga at sinabi na naisip na nito na makikipag-usap ang Orthodox Alliance leader sa kanya habang nandito siya sa lugar na ito. Habang si Yeonjuka at si Xinyanggak ay nagdesisyon na umalis sa Mount Wufeng hideout, at magumpisang tumapak sa mundo ng Murem, ay ang Waryong Manor ay nasa ilalim ng isang malaking pagbabago, nang bigla naman na may nag-anunsyo ng malakas, na ang matandang anak ng Waryong Manor na si Yeon Mubak, at ang matandang anak na babae ng Yang family na si Yang Yiwa, ay matagumpay na nakagawa na ng ugnayan ng kanilang pagmamahalan. Sa wakas, ang Waryong Manor ay matagumpay nang nakagawa ng ugnayan sa Yang family, at nagawang makakuha ng paraan upang matakasan ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Matapos ay sinabi naman ni Lady Baek kay Yiwa na ang kinabukasan ng Waryong Manor ay nasa kanilang dalawa na ngayon, kaya naman ay ipagpatuloy lamang nito ang pagsuporta kay Yeon Mubak sa pagbabalik ng karangalan ng kanilang pamilya. Naagad naman na sinang-ayunan ito ni Yang Yiwa, dahil dito ay may kung ano naman sa ekspresyon ni Yeon Mubak ang lumabas dahil sa sinabing ito ng babae. Sa nakitang ito ng kanyang kapatid ay napasabi na lang siya na hindi nito naisip na makita ang kanilang kapatid na mukhang nag-uumpisa na itong magkagusto sa isang babae. Nang bigla naman na sinigawan ni Lady Baek si Yeon Solju, matapos ay sinabi nito na dapat nitong tularan ang asawa ng kanyang kapatid bilang isang halimbawa, dahil kailangan nitong magpakatino hanggang sa makakita sila ng tamang lalaki para sa kanya, kaya naman ay inutusan siya nito na ihinto na nito ang kanyang ginagawang pakikipagkita sa mga luyang heroes o kung ano man ang tawag nila sa kanilang grupo, dahil dito ay sinang-ayunan na lang niya ito. Dagdag pa ng kanyang ina na magpapadala siya ng kanyang mga tauhan upang magtungo sa Jinpyong Merchant Union upang gumawa ng negosasyon. Hindi naman nito nagugustuhan ang sinasabi ng kanyang ina sa kanya, kaya naman ay sinabi na lang nito sa kanyang sarili na pipilitin na lang niyang matagalan ang sitwasyon niya ngayon dito dahil sa ang seremonya para sa pag-iisang dibdib ng kanilang matandang kapatid ay malapit naman na din ng matapos, nang bigla naman itong napasabi na kung hindi lamang ito kasal ng kanyang kapatid ay tumakas na siya sa lugar na ito. Sa narinig naman na pagrereklamo ni Yeon Soljo ay narinig naman ito ng kanyang kapatid, kaya naman ay sinabihan na lang niya ito na naiintindihan niya ito ngunit tinanong siya nito na kung hindi ba siya masaya para sa kanilang kapatid. Dagdag pa nito na 20 taon na ang nakakalipas, ang kanilang ama at ang pinuno ng Nangang clan ay nagawang mapahinto ang Lunar Ferry. Matapos nito, dahil sa malubhang karamdaman ng kanilang ama at kakulangan ng kanilang pamilya sa unique na martial arts, ay nag-umpisa ng hamina ang kanilang pamilya. Ngunit dahil sa kanilang panganay na kapatid na si Yeon Mubak at sa sipag ng kanilang ina, ay muli nilang nagawang mabuo at mapagyaman ang kung ano ang mayroon sila ngayon. Sabi naman dito ni Yeon Soljo na hindi nito alam ang patungkol sa ginagawa ng kanilang ina. Ngunit sigurado siya na para sa kanilang panganay na kapatid ay labis ang ginawang sakripisyo nito dahil sa nagawa pa nitong magtungo sa Nangang clan upang magawa lamang na matuto ng martial arts. Sabi naman ng kapatid nito na normal lamang na nagsasalita ng mga hindi magaganda ang kanilang ina ngunit totoong nagpakahirap ito upang muling makabangon ang kanilang pamilya, kaya naman ay agad niya itong sinapak sa kanyang ulo at ipinapahinto na sa paggawa pa ng kahit na anong gulo at ihanda nito ang kanyang sarili para sa kanyang pagpapakasal. Sa isip nito na ang tagumpay ng kanyang kapatid na makagawa ng koneksyon sa pamilya ng Yang, at sa pagbabawal sa pagpasok ng Waryong Manor sa Green Forest ay magagawa din nilang maresolba sa mga dadaan pang panahon, at ito ay sa pamamagitan ng panibagong koneksyon nila sa iba pang mga merchant union. Matapos ay napatingin ito sa kalangitan at tinatanong na kung nakikita ba ito ng kanilang ama, dahil sa magpapatuloy silang lumaban para sa maayos na kinabukasan ng Waryong Manor,
kaya naman ay sinabi nito na manood lamang ito ng mapayapa sa kung nasaan man siya ngayon naroroon. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang bigla naman na tinawag ni Lady Beck ang atensyon ng lahat, sabi nito na ngayon ay ang araw upang magsaya sila kaya naman ay sinabi nito sa lahat na magsaya lamang sila at pagpalain ang ugnayan na kanilang nabuo sa pagitan ng dalawang pamilya, at ito ay para sa karangalan ng Waryong Manor at ng pamilya ng Yang. Sa nangyari ay ang lahat ay nagsaya matapos na masabi ito ni Lady Beck, at habang masayang pinagmamasdan naman ng kanilang ina ang mga nagaganap sa paligid, ay sinabi ni Yeonmu daw dito na ngayon ay labis na ang ginawa nito upang magawang punan ang patlang na naiwan ng kanyang namayapang asawa, at ang mga magagandang pangyayari ay dito na mag-uumpisa kaya naman ay sinabihan niya ito na pakalmayan na ang kanyang sarili, na sinang-ayunan naman nito. Ngunit sa isip nito na sino ba ang may pakepa sa kanyang asawang si Yeonmu yung na unti-unting nalante sa kanyang pagkakasakit. Ang Waryong Manor ay sa wakas ay nagawa ng iwan ang madilim nilang nakaraan at nagawang lumago sa kamay ng kanyang anak at nang sa kanya. Sa nagiging reaksyon naman nito ay agad naman siyang napansin ng kanyang anak na babae na si Soju sa di kalayuan, kaya naman dahil dito ay agad na itong tumalikod at umalis, napansin naman ito ng kanyang kapatid kaya naman ay tinanong niya ito na kung saan naman siya pupunta. Sabi nito na ang kasalan ay malapit naman na din ang matapos kaya naman ay babalik na ito sa kanilang headquarters. Pinilit naman siya ng kanyang kapatid na kung bakit hindi muna ito magpalipas pa ng ilang mga sandali, ngunit agad naman niya itong tinanggihan at sinabi na kung gusto niya ay siya na lang. Sa isip nito habang papaalis ay naiinis naman ito at sinasabi na talaga ba na inaasahan nilang mananatili lamang siya sa bahay at magpapakasal bago pa niya na magawa na magkaroon ng magandang pangalan sa mundo ng martial arts ay nagkakamali sila. Dagdag pa nito na mayroon din siyang dugo ng kanilang ama, ngunit siya ay isang babae kaya naman ay hindi ito nabigyan ng pagkakataon upang lumaban, at hindi niya hahayaan na mauwi lamang siya bilang alipin ng Jinpyong Merchant Union. Kaya naman ay kailangan na niyang tumakas sa kanila at magtungo sa Luyang Five Heroes, at dahil doon ay magagawa na siyang makilala sa buong kalupaan. Nang bigla naman na may nagsalita sa di kalayuan at tinatanong na kung saan naman patungo ang isang dalaga at para yatang nagmamadali pa ito, sa nangyari ay napatingin naman dito si Soju at biglang nagtaka. Ngunit bigla naman na sumugod ito sa kanya habang sinasabi na ang seremonya ay ngayon pa lamang mag-uumpisa. Dahil sa bilis ay wala na itong nagawa pa, at agad na nagresulta ng malakas na pagkakasabog sa kanyang kinaroroonan. Sa nangyari ay ang lahat naman ay nagulat at napapatanong na kung ano naman ang naganap na pagsabog na iyon, matapos ay agad naman na nagtungo ang Lunar Ferry sa lugar ng kasalan, dahil dito ay galit naman na nagtanong si Lady Beck na kung sino ito at kung anong lakas ng loob nitong paniwalain ang kanyang sarili na ang kanyang ulo ay mananatili pa sa kanyang balikat matapos na magpakita ng kalapastanganan sa maling teritoryo. Ngunit sinabi lamang nito na ang kanyang mga sinasabi ay labis siyang pinapatawa, dahil ang kanyang tunay na paghihiganti ay hindi pa niya inuumpisahan, matapos ay agad na itong naghanda at inatake ang buong lugar ng Waryong Manor. Matapos ng ginawang ito ng Lunar Ferry ay nagkaroon naman ng malaking kaguluhan sa buong Waryong Manor upang maalarma ang lahat ng mga gwardya at sinabihan ng ilan na iligtas ang mga importanteng mga bisita at agad na lumikas. Matapos ay agad ulit na naghanda ng pag-atake ang Lunar Ferry at sinabi sa mga ito na ngayon ay subukan naman nilang pigilan ang kanyang gagawin. Ngunit bago pa nito magawa ang umatake ay agad naman na sinugod ito ni Yeon Sung-beck upang magawang mapadepensa ito at mapatigil. Matapos na mapigilan ang Lunar Ferry ay agad naman nitong pinalayo si Sung-beck, matapos ay tinanong naman siya ng binata sa kanyang pagkakakilanlan upang gumawa ng ganitong kakilakilabot sa Waryong Manor. Sa nangyari ay nagalit naman dito ang Lunar Ferry at sinabi na ngayon na patay na ang Waryong Manor swordsman ay kinalimutan na nila ang kanyang pagiral. Sa isip naman ni Sung-beck na base sa pagbanggit nito sa kanilang ama ay mukhang ito ay ang Lunar Ferry na kanyang nakaharap 20 taon na ang nakakalipas. Dahil sa pag-iisip nito ay hindi na niya napansin ang pagsugod sa kanya ng Lunar Ferry at agad siyang matagumpay na naatake nito, at nagawang putulin ang isa nitong braso. Matapos ay sinabihan naman siya ng Lunar Ferry na hindi man lamang niyang nagawang i-counter ang ganun kasimpleng pag-atake, at ang kanyang kakayahan ay kulang na kulang pa kumpara sa kanilang ama.
Habang pinagmamasdan naman ni Miss Beck ang mga nangyayari, ay agad itong nag-utos sa kanilang mga gwardya na sagipin ng mga ito ang kanyang anak. At nagtanong na kung ang Blue Dragon Squad ba ay hindi pa dumadating sa lugar na ito, dahil kung ganun ay sabihan nila agad ang Orthodox Alliance sa nangyayari dito. Matapos ay hindi naman ito makapaniwala na kung bakit ang masamang kalaban na kagaya nito ay kailangan na magpakita sa mismong araw ng kasal ng kanyang anak, dahil sa sitwasyon na ito ay ang Waryong Manor ay tapos na. Nang bigla naman na tinawag ito ni Yon Solju, at sinabi na nagawa pa pala nitong mabuhay matapos na magmakaawa sa kanilang ama, kaya naman ay sinabi nito sa Lunar Fairy na anong lakas ng loob nito na gumawa ng kalapastanganan sa kanilang Waryong Manor. Sa pagkakarinig nito ay bigla naman na natigilan ang Lunar Fairy, kaya naman ay habang kinukuha niya ito, ay sinabi nito kay Yon Solju na base sa pagkakarinig niya sa pagsasalita nito at sa kulay ng kanyang buhok, ay mukhang siya ay ang anak na babae ng taong iyon. Matapos na makuha nito ang babae ay sinabi nito na kung pagpipire-piresuhin niya ang katawan nito sa maliliit na parte, ay hindi kaya ang kanyang ama ay mag-apoy sa galit at lalabas sa hukay nito. Matapos ay tinanong niya si Solju na kung bakit tila yata natigilan ito sa kanyang pagsasalita at bakit hindi nito muling sabihin ang kanyang sinasabi gamit ang kanyang madaldal na bibig. Sa pagkakakitang ito ni Yon Mubak ay agad naman siyang nagtungo dito, at nagsagawa ng isang pag-atake, agad naman siyang napansin ng Lunar Fairy, kaya naman nang umatake ito dito ay madali lamang siyang nakadepensa. Nang matapos na masalag ito, ay muli naman na naghanda si Yon Mubak upang umatake dahil sa hindi pa din ito binibitawan ang kanyang kapatid. Sa nangyari ay namangha naman siya sa lakas nito, at sa isip niya na ang akala niya ay tanging mahihina lamang ang mga nandito, ngunit mukha yatang ang anak ng tigre ay mayroon ding taglay na pangil, subalit sabi niya na hindi na mahalaga pa iyon, dahil kung hindi ang Waryong Manor Swordsman na si Yon Muryong ang magbabalik mula sa kanyang libingan, ay walang kahit na sinong tao sa mundong ito, ang magagawang matalo siya.